Nako, mga bata ni FL Lisa, nagsisimula ng magbigwasan, mga kababayan. Nauna nang bumanat itong si Trililing kay John Vic Rimulya, mga kababayan. Di natin alam kung inahamon niya lang ito o baka pang-aasar lang. Ano ho? O baka rin, naghahangad itong si Trillanes na pumalit sa pwesto ni John Vic Rimulya bilang DILG Secretary. Kaya niya pinapasaringan na. Marami kasing ibig sabihin yan, mga kababayan. No? Kulang na lang sabihin ni Trillanes, ba't di na lang ako ilagay nyo dyan sa DILG? Siguradong mahuhuli ko yung mga nagkatago sa otoridad. O ito po, ang banat ni Antonio Trillanes, mga kababayan, kay John Vic Rimulya. Nako, John Vic, hindi ka ba sasagot dito sa banat ni Trillanes? Duwag ka pag hindi mo sinagot. Si Trililing lang, aatrasan mo, sagutin mo to. John Vic Rimulya, naghihintay kami. Tulad ng ginagawa mo kay General Torre, di ba binabanatan mo si General Torre? Nagkasagutan kayo noong nakaraang taon. O ito, paano yan? Inunahan ka na. Naku po. Kahiya-hiya yan sa'yo, John Vic Rimulya. Kalihim ka pa man din ng DILG tapos babanatan ka ng isang sundalong kanin na parang nauulol na. Huwag kang magpatalo dito sa parang nauulol na aso. Bigwasan mo rin. O ito yung sinabi ni Trililing, mga kababayan. Kung bawas-bawasan siguro ni Secretary John Vic Rimulya ang kanyang pagpe-preskon lang yung sinabi dito ni Trillanes. Siguro, nasa isip ni Trillanes, yung pagyayabang ni Rimulya John Vic. Di ba? Kaso medyo nagtimpi pa yata itong si Trillanes, mga kababayan. Pagpipreskon lang yung sinabi niya. Para hindi masyadong patal ba? Mas matututukan niya ang paghahanap kesa, kasi ang dami nang nawawala. Si Bantag, si Leonardo, si Bato de la Rosa, tapos si Atong Ang. Hindi naman nila mahanap. Ayan ang sabi ni Trillanes, mga kababayan. Oy, John Vic Rimulya, bawas-bawasan mo daw yung pagpapapreskon mo at saka yung kaangasan mo. Wala naman po sinabi na kayabangan o kaangasan nitong si John Vic Rimulya, si Antonio Trillanes. Walang sinabing ganun. Dinagdag lang po natin. Joke lang po yon. Pero, maraming nagsasabi na mayabang daw talaga itong si John Vic Rimulya, mga kababayan. Secretary John Vic Rimulya, nagpapasaring na sa'yo, binibigwasan ka ni Antonio Trillanes. Paano yan? Hinahamon yung kakayahan nyo po, sir. Kasi puro ka daw preskon Bawas-bawasan mo daw, John Vic Rimulya. Naku po, suntukan na yan. Bigwasan na yan. Kung ako kay John Vic, naku, hindi ako magpapatalo, sasagutin ko itong sundalong kanina do. Bawas-bawasan mo daw yung pagpe-preskon mo, John Vic, na parang may halong kayabangan, puro lang yabang, wala namang daw nahuhuli. Kulang na lang sabihin gano'n ni Trillanes. Yabang mo! Parang gano'n no? Kulang na lang gano'n Ang yabang mo, John Vic! Puro ka preskon! Parang gano'n. Dapat gano'n din sinabi mo, Sir Antonio Trillanes, dapat gano'n ang sabi. Yabang mo, John Vic! Puro ka preskon! Wala ka naman nahuhuli! Aray ko, ang sakit na, Naku, nagsisimula ng magbigwasan ito mga bata ni
Lisa at ni Ngagba, mga kababayan. Baka baka dumiretso ho ito sa away. No? Tulad ni Torre at saka ni John Vic Rimulya. Hanggang ngayon, hindi pa yata sila bate. Medyo magulo pa sila ngayon, mga kababayan. Kita nyo si Torre ngayon. Kaawa-awa na kalagayan. Kung saan-saan na lang nilalagay. Pero under pa rin siya ni John Vic Rimulya, mga kababayan, biglang tinanggalan ng 4-star. Nako, John Vic, mag-iingat po kayo kay kay Trillanes. Baka mamaya pinapasaringan kayo niyan para alam mo yung parang ipinamumukha nitong si Trillanes sa publiko na wala namang silbi ang mama na yan. Parang ganun ba? Puro na naman press con yan. Wala namang nahuhuli yan. Kung ako kay Marcos, tanggalin nila yan. Ako ipalit. Parang ganon, di ba? Parang ganon yung gustong mangyari ni Trillanes, mga kababayan. Hindi kaya naiinggit tong mamang ito sa posisyon ni John Vic Rimulya na napakaganda talaga ng posisyon ngayon ni John Vic, mga kababayan. Mantakin mo, napakarami niyang under na mga ahensya. Di po ba? Makapangyarihan din siya ngayon Na samantalang itong si Antonio Trillanes, hindi po ito mapapansin kung hindi mag-uusapan ang mga Duterte. Wala nang ibang ginawa sa buhay kundi tirahin ang mga Duterte, lalo na si dating Pangulong Duterte. Doon na naman pumutok yung pangalan itong mamang ito. Itong Administrasyong Marcos. Natutuusin lang, hindi naman dapat talaga napapag-usapan itong si Trillanes, mga kababayan. Sinasakyan niya lang po yung mga ganap sa buhay ng dating Pangulong Duterte. Tapos, dala pang iinis na rin. Pero hindi ho ako naiinis sa mga sinasabi nitong mamang ito. Alam na ho kasi natin ang motibo nito. Kinakailangan niya pong mag-ingay ngayon kasi malapit na po ang 2028, mga kababayan. 26, 27, 28 na po. 2 taon na lang po mahigit. Halalan na naman. Presidential election na naman po, mga kababayan. Kasabay riyan. Lahat ng mga tatakbo sa pagkasenador, kongresista, at kung ano-ano pa. Malay natin, baka tumakbo ulit ito ng mayor sa Caloocan. Baka matalo uli. Mayor na nga lang tinakbo, natalo pa. Sakit sa ulo. Tapos ngayon, inaasar niya na si John Vic Rimulya. Bahala kayo dyan sa buang kayo. Mag-asaran kayo. Gat gusto nyo. Basta kami, nagpa-popcorn lang, nakamasid lang, pagtatawanan lang namin kayo habang nagbibigwasan kayo. Hindi po ba, mga kababayan? President Bongbong Marcos, gusto yata nitong si Trillanes pumalit kay John Vic Rimulya. Subukan mo kaya kung anong mangyayari. Baka mas mahuli niya mga binagit niya kanina, si Atong Ang, si Bato, sino pa? Si Bantag. Yung mga nagtatago. Baka mahuli niya, Sir Bongbong Marcos. Pero pag hindi nyo po kayang sikmurain ang ugali ni Trillanes, bahala ka na. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa kanya. Total, nakadikit naman siya sa administrasyon mo ngayon di ba? Parang maituturing na siyang tuta ng administrasyon mo, Bongbong Marcos. Di po ba, mga kababayan? Hindi naman gagalaw ang isang tao sabi nating aso. aso. Yung aso kasi,
Natuturuan. No? Kasi, siyempre, pagkatapos mo turuan, may susubo na pagkain. Ganon din kaya si Trillanes? Ha? Bakit ito nag-iingay itong tao na ito ngayon? Hindi kaya nasusubuan din ni Bongbong Marcos yan, mga kababayan? Oh. Junbek, oh! Paano yan? Pasaringan ka na, ayan. Ni Trillanes na wala ka naman daw nahuhuli. Kulang na lang sabihin, wala namang silbi yung mama na yan, wala naman nahuhuli. Puro lang press con. Di ba? Ayan.